ang libro usab nga sinulat ni Moises sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 nga nagaingon, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagakunhuran ninyo kini, aron ninyo kay sa Ginoo magaigsunan, aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ninyo ba nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. So dili usab sa sinulat ni Haring Solomon sa Proverbio 36 nga nagaingon, dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlungon kaniya. Usahay ba mga kaigsunan no? Ang pagbadlong sa Ginoo, dili na usahay atong lawas, kung dili ang pinakapait ng mga kaigsunan, kung badlungon ka sa Ginoo, mo kuha ni sa imong kamatayon. Unya, kung mamatay ang tao, unya wala juga kapangandam sa imong kaugalingon, mao na pinakapait mga kaigsunan. So, aron ikaw dili usab mahikaplagan nga usa ka bagakon. So, padayon mga kaigsunan, matud pa sa volume 1 sa Spirit of Prophecy, page 37, paragraph 2. Ato ni kuno migsano gikan sa Bible, unya ang sinulat ni Mrs. White, mao ni siya ang mupaligon sa Biblia mga kaigsunan. Ang sinulat ni Mrs. White, mao niya gitawag nga gamay kahayag nga maoy mupaligon sa Biblia. Kay nganuman daghan karon ang mga katawhan karon nga dili na motuo Biblia. Ang uban pagalit mga kaigsunan lalisa nila. So, ang Spirit of Prophecy, ang sinulat ni Mrs. White, mauni siya ang palikon sa Biblia. So, gingunit, the tempter pluck the fruit and pass it to Eve. Nganong nakuha yun, nganong na-deceived si Eve, tungkol kay mismo niya ang yawa, siya mo'y nagpumpo sa kawi sa pagkila sa kinabuhi, iyang gihatag ngadto kang iba mga kaigsunan. So, gingunit, now said the tempter, you were prohibited from even touching it lest you die. He told her that she would realize no more sense of evil and death in eating than in touching or handling the fruit. So sa diha, nga si Eva nihikap, nikaon sa kahoy sa kinabuhi, ang pautana, nakafeel ba sa immediate danger? Ang tubag na magisunan, wala. So kanusa man, nakaibalo, o kanusa man, nakakuan sila, nakarealize, naupo sila. Sa diha nga nikaon si Adan, mga kaigsunan. So si Adan diha, sa diha nga nikaon si Adan, diha sila nakaibalo, nga hubo na sila. Atong timala mga kaigsunan sa pagbuhat sa Dios sa tao, iyang gibistihan ang tao, bisti sa himaya. Mauna ang gibisti. Mao bitaw, sa diha nga nakasala ang tao, diha mga kaigsunan, gi-institute dayon sa Ginoo ang gitawag og grasya. So, human nalaglag ang tao sa pagpakasala, diha nadaan ang grasya. Bisan pa man sa gitawag og katong pamaagi sa pasaylo sa una, pinaagi sa sanctuaryo mga kaigsunan. No? Unya sa diha nga namatay si Ginoong Hesus, katong pag-ingon sa Ginoo, it is finished, but pasabot dito nagkumpleto ang kaluwasan sa tao ng kaigsunan. Dito usab nagkumpleto ang gitawag sa grasya sa Dios. So she taught the words of the tempter, always and correct. So kini si Eva, grabe gid ang iyang pagkatental kay nganuman nagtuog siya nga ang gisulti sa yawa tinuod siya mga kaigsunan. So ingon pa dinong ako nang basahon ang kuna highlighted words of underlined words. Ingon pa din, he had said, nag-ingon ang yawa, if you touch it, you shall die. You see no harm comes to you from touching the fruit. Neither you will receive any harm by eating it. So, nag-isip yun ang si Eva, kaya naman, sa diha gihatag sa yawa, ang prutas ngadto ni Eva, gihikap ni Eva, gikaw ni Eva ang pautana, namatay si Eva, wala mga kaigsunan. Tinod, nawala ang grasya, ang himaya sa Ginoo. Naay kamatayon kung gitawag og long-term effect pa na siya. No, tinod ang bayad sa sala mo kamatayon. Pero tanawa na sa mga kaigsunan. So, ingon pa din sa review ni Herod, she ate the fruit and realized no immediate harm. She then plucked the fruit for herself and for her husband. So, kanong sa gani nakakuan sila ganay, ngakuan sila, nakasala sila, nahabo sila sa diha nga si Adan na ang nikaon sa bunga sa prutas sa pigila sa mayog sa dotan mga kaigsunan. So, gingon din matod pa sa Story of Redemption, page 24, paragraph 1. There was nothing poisonous in the fruit of the tree of knowledge itself. So, wala diya mga kaigsunan sa pagkaon nila. So, kini na yung gitawag og kining kahoy sa pagilas maayog dautan. Mao ni siya matod pa sa TA, the truth about angels. Matod pa, mao ni siya ang gitawag to test their loyalty to God. Mao ni siya pag-ila sa Ginoo kung unsa diay. Dili siya ingon
mga kaigsunan, ngano nakasala sila tungod kay mao kini ang gitawag og test to their loyalty to God. Dili ang kahoy nga gitawag sa poisonous. So dugang pa ningon sa ang story redemption. This tree was specially designed of God to be the pledge of their obedience, faith, and love to Him. So kini na mga kaigsunan, gihatag kini sa Ginoo aron mahimo siya nga kung ang tao musunod bagyod sa Ginoo. Ato may timanan mga no? Nga na-counter ang Israel, ang mga old Israelites tungod sa ilang pagka-disobedience. Usa mga kaigsunan, kanus nakasala sa iba sa diha nga iyang gituman ang iyang kaugalingong kabubuton. Kita sa mga kaigsunan, kay tagaan tag kagawasan sa Ginoo sa pagpili. Pasalamat ang mga kaigsunan kay dunay usa ka butang nga unsa man usa ka butang nga gihatag sa Ginoo kanato nga wala niya hilabti. Kini ang atong free will nga to. Pero ato lang hinumduman nga pinaagi usab sa free will